Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas alas 4:07 sa hapon. Gikan sa hulog balitaan sa PBS, Radyo Pilipinas, Iloilo. Gintipon sa bukos na pwersa sa News and Public Affairs Division. Mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kang desisyon, mga hibubunon sa napituhan na sektor, mga danagpong nga balita, diri sa Iloilo, at mga bahin sa Kabisayan nagkatunggan. Mga balita na natipon sa sulod sa naligan ng 24 oras. Inyo mapatian sa Headliners Watch. Kagkaroon, yari ang inyong PBS News Team. Mayong hapon, ini ang Headliners Watch. Martes, Oktubre 21, tuwing 2025. Ini ang inyong tagbalita. Joseph Paul Nobleza Taros. Kagkaroon sa mga Pangulong tinalan. DOH Western Visayas nagiwat sang rapid HIV diagnostic algorithm training. DepEd 6 Regional Director nagpakigsapol kay Iloilo Governor Defensor ug istoryahan ang preparasyon sa 2026 Wevra Amit. Mga bata sang overseas Filipino workers sa Capiz kinpaidalog sa social intervention seminar. Top 5 most wanted person sa Iloilo na dakpan sa Haniway. Kagkaroon sa detalye nasang aton mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. DOH Western Visayas nagiwat sang rapid HIV diagnostic algorithm training. Detalye sang balita, Marian Grace Erenieta. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagiwas ang training sa Rapid HIV Diagnostic Algorithm ng Department of Health Western Visayas Center for Health Development sining karon lang. 29 ka individual gikan sa Aklan, Antique, Capiz, Iloilo City, Iloilo Province ug Negros Island Region ang nagpakigbahin sa 4 ka adlaw nga training. Kada partisipante ang nakakompleto sa pre-test, nagpaidalang sa 16 ka modules nga may quizzes kag post-examination. Tinutuyo sini nga pamasubon ba ang HIV testing kag surveillance system sa rehiyon. Ang aktibidad ang ginpangunahan sa HIV program sa DOH Region 6 kag ang sessions ang ginpasilidad sa mga eksperto gikan sa San Lazaro Hospital National Reference Laboratory, STD-AIDS Cooperative Central Laboratory Team. Para sa Bagong Pilipinas, Mary Grace Erenieta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. DepEd 6 Director Eco nagpakigsapol kay Iloilo Governor Defensor ug istoryahan ang preparasyon sa 2026 Wevra Amit. Detalye sang balita, Marian Grace Erenieta. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagpakigsapol sa Department of Education ang DepEd 6 Regional Director Cristito Eco kay Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. agad istoryahan ang preparasyon sa 2026 Western Visayas Regional Athletic Association o kung Wevra Amit nga panagpalayan sa siyudad Sampasi. Kaupo ni RD Eco si Iloilo Schools Division Superintendent Dr. Ernesto Sirvinin Jr. sa ginhiwat na courtesy call sa Martes, Oktubre 21. Naistoryahan sa pakigsapol ang bagong nga scheme kung sa diin mayara sa 8 ka competing teams ang Guimaras, Capiz, Rojas City, Aklan, Antique, Iloilo City, Iloilo Province kag Pasig City sa Regional Meet. Sa mga tinalaikdan ng mga Regional Meet mayara lang sa isa ka team ang syudad, probinsya kag Pasig City apan sa bagong nga scheme mga tagay-tagay na mga Ilonggo athlete nga makapakigbahin sa regional meet. Nagpangayuman sa assistant si RD Eco sa provincial government sa pag-host ng regional sports meet na sa Baylo. Nagpasalig naman si Iloilo Governor Defensor nga maghahatag sa financial support sa Pasig City bilang host. Para sa Bagong Pilipinas, Mary Grace Erenieta,
Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nabatasang overseas Filipino workers sa Capiz, kimpaydalom sa Psychosocial Intervention Seminar. Detalye sa balita, Marian Grace Aranyata. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Gimpaydalom sa duha ka adlaw nga Psychosocial Intervention Seminar ang kabataan sa mga overseas Filipino worker o kung OFW sa Rojas City, Capiz. Ginorganisa ang aktibidad sa Department of Migrant Workers o kung DMW6, Herco College Incorporated kag Overseas Workers Welfare Administration o Canova Regional Welfare Office 6. Tinutuyo sini nga pauswagon ang emotional resilience kag coping skills sa kabataan sa OFW paagi sa mga hilikoton kag mga pakiginon-anon nga nakabase sa mindfulness nga nagapasayon sa balanse ihibalo kag kaayuhan. Gitunuan ang mga partisipante sa mga estratehiya kung paano magpabiling nga maligon kag positibo sa tunga sa mga pagpanghangkat nga malayo sa pamilya kag academic pressure. Nangin palagyan man ang kahiwatan para sa peer interaction kag network building sang kabataan. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Iloilo ginpadunggan sa PhilHealth bilang most valuable partner in radio broadcast media. Detalye sa balita, Marian Grace Aranyata. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Gipadunggan sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth Region 6 ang Radyo Pilipinas Iloilo bilang most valuable partner in radio broadcast media sa giniwat nga pasidungog 2025 sa Martes, Oktubre 21 sa isa ka hotel sa syudad sang Iloilo. Ang award ginhatag sa Radyo Pilipinas Iloilo bilang recognition sa suporta kag kontribusyon sini sa pagpalapnag sa impormasyon kag public awareness sa mga programa kag serbisyo sang PhilHealth. Ginbato ni Radyo Pilipinas Iloilo Acting Station Manager Elena Bing Pabiona ang plaque of recognition haligi PhilHealth 6 Acting Regional Vice President Lazaro Tabsing, Chief sang Public Affairs Office sang PhilHealth 6 na si Janine Halbuna, kag Head sang Legal Office sang PhilHealth 6 na si Attorney Dennis DJ Guevara. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagpapanawag sa Executive Order number 112 na nagatukod sa Specialized Drug Education Program. Detalye sa balita, Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa katuyuan ng pabakod pang edukasyon, batok sa ilegal na droga ka mapalapad ang serbisyo para sa kabataan na apektado sa nagpapanaog si Iloilo City Mayor Raisa Trenya sa Executive Order number 112 series of 2025. Pagi sa iyo, gintukod ang Specialized Drug Education Program o SDEP sa idalom sa City Social Welfare and Development Office. Sa bulig sa ipapanaog na iyo, mas matutukan ang edukasyon, mga interbensyon kag pagbulig sa mga kabataan alin sa vulnerable nga sektor nga maproteksyonan sila batok sa illegal na droga. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Iloilo City ranked number 2 sa top 10 highly urbanized cities. Year-on-year growth, local source revenues. Detalye sang balita, Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ginkilala ang Iloilo City bilang rank number 2 sa mga syudad nga nalakip sa top 10 highly urbanized cities sa tungsod base sa year-on-year growth in local source revenues for fiscal year 2023-2024. Ini ang santo sa ginpagwa sa Bureau of Local Government Finance na Memorandum Circular number 017-2025 na nagkilala sa mga top-performing local government units sa fiscal year 2024. Ang pagkilala nagapagita sa padayon ng pag-uswag kag maayong pagdumala sa pondo sa syudad na nasandig sa rising economy pillar ni Iloilo City Mayor Raisa Trenyas na nagapasanyog sa lokal nga kita dumapadayon ng mga programa kag proyekto subong man serbisyo para sa mga Ilonggo. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Kami bibitaw hanggat hindi naka-recover ang ating kababayan. Inyong pahayag, sunod kay DSWD Gatchalian sa pagbisita sa naapektuhan sa Bagyo Ramil sa Capiz. Detalye sa balita, Marian Grace Aranyata.
Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagpasalig si Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian sa mga taga-Capiz na hindi magpabaya ang ahensya sa mga naapektuhan sa Bagyo Ramil sa probinsya. Sa pagbisita ni Secretary Gatchalian sa Martes, October 21 sa Capiz, gipahayag sa Tiglicom na isa sa mga instruksyon ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi pagpabayaan ang mga pumuluyo sa Capiz ilabi na ang Rojas City tubig na makarecover. Madunduman, isa ang Rojas City sa tumaya na apektuhan sa bagyo kung sa diingin pa ilan namang sila sa state of calamity. Sabi sa datos ng DSWD6, naglabot na sa masobra 163,000 ang naapektuhan sa bagyo sa Western Visayas ng sabihin, masobra sa 119,000 ang naapektuhan sa Capiz. Nagpakita man nga una na nakapalagot na sa 16 million pesos na assistance ang DSWD6 sa mga naapektuhan sa bagyo sa Aklan, Antique, Capiz, kag Iloilo. Lakip sa ginhatag ang family food packs kag ready-to-eat food. Sa karon may masobra pa sa 7,000 ka individual ang nagatinir sa sulod sa evacuation center kag masobra sa 3,000 naman ang nagatinir sa ilang himatao kung kakilala. Para sa Bagong Pilipinas, may Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Salihan sa DSWD pangunahan ng distribusyon sa family food pack sa Barangay Tisa, Rojas City. Detalye sang balita, Marian Grace Aranyata. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Yung pangunahan ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang distribusyon sa family food packs sa mga naapektuhan sa Bagyo Ramil sa Barangay Tiza, Rojas City, Capiz. Nagpanagtag ang Tiglicom sa 1,000 ka family food packs sa mga naapektuhan sa baha nga kabayon sa assistance efforts ng ahensya. Antes ang pagpanagtag sa assistance, nagpakitsa po si Secretary Gatchalian, kaupusan ng DSWD Undersecretary Diana Rose Kahipi, kag Assistant Secretary Irene Dumlao sa Disaster Response Management Group sa mga local opisyal sa Rojas City para istoryahan ang dugang ng mga bulig sa mga apektado nga komunidad. Yaraman sa DSWD6 OIC Regional Director Joselito Estember, Assistant Regional Director for Operations Catherine Joy Lampreya, kag Disaster Response and Management Division Chief Erwin Garcia. Para sa Bagong Pilipinas, Nguyen Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 1,900 ka beneficiaries ng Expanded Centenarian Act Program sa Western Visayas nagbaton sang cash gift. Detalye sang balita, Marian Grace Aranyata. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagbaton sa cash gift ang masobra 1,900 ka mga beneficiaries ng Expanded Centenarian Act Program sa Western Visayas. Nagliwat ang National Commission of Senior Citizens o NCSC Regional 6 ang third quarter cash gift distribution sa mga probinsya ng Antique, Capiz, kag Aklan. Nagabuo sa 808 ang claimant kita sa Antique, 688 sa Capiz, kag 453 sa Aklan. Gimpangunahan ni NCSC 6 Regional Director Anna Pincel Ganzon ang distribusyon sa tatlo ka probinsya. Sa interview sa Radyo Pilipinas Iloilo kay Arnie Ganzon, gimpahalabi niya nga ang tagbato nagaedad 80, 85, 90, kag 95. Sa idala sa Republic Act No. 11982 o kung Expanded Centenarians Act, makabago sa cash gift ang mga octogenarian kag nonagenarians magluwas pa sa mga centenarian. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Masyado kadamo ang mga nagapadulong sa mga patio sa syudad sa Iloilo ug pagpanglimpyo sa pila ka pansyon. Sunod nga semana posible mas mabatsagan ang pagdinaguso sang tao gud magpanglimpyo kun magpaminta. Sunod kay Jepoy Tanggol, isa sa nagapaninlo sa sulod sang Tanza Cemetery. Yaraman ang pila ka tinawag gikan sa City Environment Natural Resources Office nga nag-assist sa mga nagabisita sa patio. Sa Molo Cemetery makitaan man ang mataman nga pagpanglimpyo sang pila ka individual sa pila ka panteon apang suno sa pila ka sepulturero sa dason nga semana palauman nga mas masako ang limpyuhanay sa bahin sang Christ the King. Sa ungkaharo may presensya man sa pila ka caretaker ang nagapaninlo kabahin sa mga preparasyon sa piyesta minatay. Sa interview sang Radyo Pilipinas kay Nanay Basing, pila sa mahimata sa mga patay ang temprano pa nga nagapangabay nga limpyuhan ang ilang mga lulubngan yara sa 200 tubtob 500 pesos naman ang bayranay suno sa pila ka caretaker. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Naglabot sa 999 ka senior high school students sa Banwa sang San Lorenzo Guimaras ang nakabaton sang educational assistance halin sa Provincial Government ug Office of the Congressman. Ang distribusyon ginpangunahan ni Governor Maria Lucille Nava
sa covered gym sa Barangay Cabano. Sa din kala estudyante na kabaton sa tig 2,500 pesos nga bulig pinansyal. Sino kay Governor Nava, padayon nga ginatinghuaan sa provincial government kag ni Congressman J.C. Ramanava nga mabuligan ang mga kabataan nga nag-eskwela sa senior high school kag kolehiyo. Nagapati ang opisyal nga masanag ang futuro sa mga kabataan kung bugos ang suporta nga ginahatag sa edukasyon. Nagapasalamat naman ang mga ginikanan kag guardian sa mga estudyante sa nabaton nga bulig halin sa gobyerno. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Dakpan sa kapulisan ang top 1 most wanted person sa probinsya sang Aklan sa Barangay Yapak, Boracay Island, Malay, Aklan. Ang suspect ginkilala nga si alias Ronald, 38 years old, kag residente sang ninambitan nga lugar. Ang suspect nagapangatubang sang kaso nga rape with homicide. Ang madinalagon nga operasyon ginpatikan sang Malay Municipal Police Station, kaupod ang Boracay Maritime Monitoring Team, Aklan MARPSTA, Aklan PPO Tracker Team, Provincial Intelligence Unit, Aklan PPO, kag Regional Intelligence Unit 6 PR. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa ibang panaton nga balita, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. samtang nadakpan naman sa kapulisan ang top 5 most wanted person sa Iloilo sa Barangay Don T. Lotero Center, Haniway, Iloilo. Ang suspect ginkilala nga si alias John, 35 years old, kag residente sa Barangay Santa Rita, Haniway, Iloilo. Ang suspect ginaresto mo sa warrant of arrest niya sa kaso nga rape by carnal knowledge. Ang operasyon ginpangunahan sa Haniway Municipal Police Station, kaupod ang Iloilo Police Provincial Office, Special Operations Group Team 2, 2nd Iloilo Provincial Mobile Force Company, kag 603rd Company Regional Mobile Force Battalion 6. Ang suspect yara na sa kustudiya sang Haniway Municipal Police Station. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa paghanas sa mga barangay information officers sa Guimaras, toy sa digital technology kag responsable nga paghatag impormasyon sa publiko. Ang training may tigulo engaging barangay information officers in building digital competence and promoting responsible communication. Nakatutok sa pagpabaskog sa digital literacy kag communication skills sa mga barangay information officers bilang suporta sa good governance kag hayag nga pagpahibalo sang impormasyon. Sunod kay Lilibeth French Infocen Manager sang Philippine Information Agency Iloilo, sa responsable nga pagpahibalo sa impormasyon mabridge ang gap sang komunidad kag gobyerno. Sa giniwat nga training gintalakay sa PIA Iloilo documentation techniques kag basic photojournalism and visual storytelling, samtang gintalakay naman sa DICT ang natuy sa social media management. Nagatagman sang updates ang Philippine Statistics Office sa pila ka mga programa sang ahensya kag ang importansya sang opisyal nga datos sa komunikasyon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 4:24 sa hapon. Kagamihan ito manitipon ng balita sa PBS Radio Pilipinas Iloilo News Team. Martes, Oktubre 21, 2025. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa, Tarosa, Radio Pilipinas, Radyo Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2020.